Winston's point of view. Napatingin ako sa mga bagay na nilapag ni Six sa ibabaw ng lamesa. Bigla na lang silang dumating na tatlo sa opisina ko habang abala akong umiinom. Tinatamad ako magtrabaho. Mula nang mawala si George, lahat ng bagay nakakatamad na. Inalok ko sila ng alak pero di nila ako pinansin. Masyado mo nang sinisira ang atay mo? Aniwa rin. May masisira pa ba dito? Tanong ko sa kanya habang turo sa puso ko. Hindi lang yan yata yung sira kundi wasak na wasak. Di na maghihilom ang sugat kahit ano pa ang mangyari. Are you okay now? Tanong ni Six. I mean, can we talk now? What is it? Tumayo ako sa swivel chair ko at tumakbang patungo sa meeting table habang bitbit pa rin ang bote ng alak na iniinom ko. Alam kong na mga nakaraang buwan hindi ko makakausap na maayos. Hindi ko alam paano babangong muli matapos sa mga nangyari. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na lang na wala ng asawa ko. Hindi yun ganun kadali. Baka nga habang buhay ko na yung hindi matatanggap. Ang hirap gumising tuwing umaga na hindi ko siya nakakita. Bawat gabi nahirapan ako makatulog at tuwing umaga naman parang ayoko nang gumising. Palaging pumapasok sa isip ko si George. Napapanaginipan ko ang nangyari sa kanya. Di naman namatay dahil sa sakit ang asawa ko. Nasunog siya. At sa isipin yon, sapat na upang araw-araw na ipaalala sa akin kung gaano ko kawalang kwentang asawa. Hindi ko man lang siya nailigtas. Yung wala man lang ako nagawa, hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko araw-araw. Hindi ko na nga magawang dalawin ang puntod niya mula ng unang beses na magtungo ko doon. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Ang sakit-sakit makitang puntod niya kasi yun ang magpapatunay sa akin na wala na talaga siya pero hindi ko pa rin kayang tanggapin na patay na siya. Ayaw pumayag ng puso ko. What's that? Tanong ko habang nakatingin sa envelope na inilapag niya. Inusog na yon papalapit sa akin kaya kinuha ko. Binuksan ko ang envelope bago nagsalubong ang mga kilay ko habang nakatingin sa mga larawang nakikita ko. Nagtatakang napatingin ako sa kanila at pinakitang larawan. It's me and Riona. May mga larawan pa na nanganak ito at meron pang malaki na ang bata. All of this are fake. Matagal na sana namin to ipapakita sa'yo, but we know you're still mourning, kaya medyo hinayaan ka muna naming magluksa. Nakuha yun sa kwarto ninyo na bahay mo. Maaring may nagpadala niyan kay George habang nasa Spain ka? Paliwanag ni Six. May nilapag din tong cellphone at unang tingin pa lang, kilala ko na yon. Agad na kinuha ko yon. Basag ang screen pero nabubuhay pa naman yon ang pindutin ko. I'm sorry, we invaded her privacy. Ngunit may nakita kaming mga larawang ipinadala sa kanya bago siya tuluyang umalis ng bahay ninyo ng araw na yon. Dagdag ni Six kaya agad kong hinanap ang tinutukoy nito. Napakunot ang noo ko at napatingin sa mga kaibigan ko. You know, I can't sleep with anyone. Saad ko sa kanila. We know. Pero nung araw na yun kasi, tinanong na ako ni George tungkol kay Riona. Noong una akala ko normal na interrogation lang, kaso nawalang atensyon ko doon nang malaman kong may nagbabanta sa kanya. Nalaman ko noon na may nagpadala na pala sa kanya ng patay na daga at may nagtangka ng banggain siya na magtungo siya sa ospital para magpa-check up. Ayaw lang niyang sabihin sa'yo dahil ayaw niyang mag-alala ka. Maaaring una niyang natanggap ang mga larawan na kasama mo si Riona. Tapos nasundan pa ng panibagong larawan na yan, kaya tuluyan ang naniwala sa George. Paliwanag ni Warren. We never slept together. I never slept with anyone except my wife. Mabilis sa sagot ko. Alam din namin. Pero dahil emotionally unstable at stress ng asawa mo noon, dahil nga may nagbabanta sa buhay niya, tapos buntis pa siya, kaya maaaring napaniwala siya lalo na't hindi ka sumasagot sa mga tawag niya. At kahit ako nahirapang makonta ka rin ang araw na yon. Sagot ni Enzo, nakatayo sa may bandang dulo ng table. Sinabi ko na sa kanila ang buong nangyari. May meeting dapat ako pero nawalan ako ng malay nang uminom ako ng wine na sinerve sa akin. Umaga na magising ako at wala naman akong kasama sa kwarto ko. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Enzo na nanganganib ang buhay ni George kaya nagmamadali akong lumabas ng hotel at pumara ng taxi. Pero binanggaan ako and the rest after 3 months na ako nagising.
at ang balitang wala ng asawa ko ang sumalubong sa akin. Is it Josephine? Pero bakit si Rion ang nasa picture instead of Iza? Naguguluhang tanong ko. Maybe it's her, or maybe there is another who is trying to destroy your marriage? Sagot ni Enzo. Pwedeng ginamit si Riona para hindi agad mahalata kung sino nagpadala ng mga larawan para lituhin tayo. He has a point. Pero sinong gagawa nito? Maliban kay Josephine, may iba pa bang gustong masirang pagkasama namin at gusto na pati ako'y mawala? Ikaw yung hindi babaero pero ang dami naghahabol sa'yo. Palatak ni Warren at napatingin sa akin. Napailing pa ito. Hindi ako babaero Wika ni Six at tiningnan na masama si Warren. Tumikim si Enzo. Same. Napatingin naman sa amin si Warren at sumimangot. Hindi ko naman sinabing kayo. Kasal na kayo, alam ko yon. Habang ako eto, inaaway-away ng mga maanghang na candy rin yon. Buntisin mo, ani Six. Pikutin mo, wika naman ni Enzo. Kidnapin mo, saad ko naman. Wow salamat ang titino ng mga suggestions ninyo. Ang laking tulong, grabe. Sarcastic na saad nito at humaba pa ang uso. Pabebe. Let's go back to the topic first. Isang tabi muna natin ang pagsintang pururot mo, Warren, dahil alam natin na hindi naman natin malabong papatulan ka ni Max. Sumama ang tingin ni Warren sa sinabi ni Six. Tumangga ako sa alak na hawak ko at hinintay siya magsalita. Josephine is obviously the culprit, pero sa tingin ko, meron siyang kasabwat. O maaaring maliban sa kanya ay may iba pang nagtatangka sa buhay ng asawa mo. Ninyo, wika ni Six. I know. If she just wanted me to marry her daughter, then she's not the one who sent someone in Spain to kill me. Pag-aanalis ako. Hindi niya pagtatangkaan ang buhay ko kung gusto niyang pakasalan ko ang anak niya. Alam ko hindi normal na aksidente lang ang nangyari sa akin, sinadya yun. Sinubukan nilang hanapin ang suspect, pero nakatakas at iniwan ng taxi sa gilid ng kalsada. Hanggang ngayon, wala pa ring clue kung sino ba ito. May mga larawan na nakuha mula sa CCTV pero hindi makitang mukha nito dahil naka-hoodie jacket at sombrero. Maaaring si Josephine ang pumatay sa asawa ko pero iba naman ang nagpapatay sa akin, yun ang hinala ko. Do you have any idea? Wild guess? Tanong ni Enzo at naupo na rin to sa wakas. Kanina pa kasi siya nakatayo. Tumingin ako sa kanila. Seryoso ang mga mukha nilang hinihintay ang sasabihin ko. Riona? Hindi siguradong saad ko. Umayos ako ng upo. I am not trying to say that she is the killer, but she is suspicious. Mula nang malaman kong siya ang tumulong sa akin, nagduda na ako sa kanya. She can be an accomplice or she knows something. Why she's in Spain when I got into an accident, I don't know. I don't think that's a coincidence. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang. That is my guess too. Six agreed to what I said. We must know what her connections are with what happened 7 months ago. She probably went to Spain to follow you. It's either she went there to get you again, or she followed you because she knows what was going to happen. Tumango naman si Enzo at Warren sa sinabi ni Six. Well, it makes sense. Sa dami ng taong tutulong sa akin, siya ang hindi ko inaasahan. Sa pagkakatanda ko mula ng last birthday party ni Lolo, di na siya nagpakita sa amin tapos biglang susulpot siya sa Spain at iniligtas ako. Now you have an assignment. You need to make Riona confess the truth. Kailangan mong mapaamin siya para kung may iba pang may sala, kailangan mahuli na agad. Ngumiti ako kay Enzo dahil sa sinabi niya. I will. Hindi ako titigil hanggat di ko nabibigyan ng hustisyang pagkamatay ng asawa at anak ko. Kung pwede ko nga lang kunin si Josephine para ibaon sa hukay, ginawa ko na. Baliwang babaeng yon. Nalaman kong binaril din ito ang ama ni George. Matagal na nitong pinagtatangkaan ang buhay ng asawa ko, kaya pumayag ang ama ni George sa gusto nito. She is obsessed with him. Napatingin ako sa bote ng alak na nasa harapan ko. Nilagok ko yon mula sa mismong bote hanggang sa maubos ko yon. Tapos na ako magmukmok. Siguro oras na para ipagiganti ko ang nangyari sa mag-ina ko. Sisiguraduhin kong magbabayad lahat na may gawa noon sa kanila. Nang umalis sa mga kaibigan ko, naiwan akong mag-isang muli. Napatayo ako sa pagkakaupo ko nang tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng working table ko. Si Lolo ang tumatawag. Tamad na sinagot ko ang tawag nito. Go to my house tonight. I need to talk to you. Bungad nito bago pa ako makapagsalita. What do you want? I want you to think straight. Go here, or do you want me to give you a visit in your office? I blew an air because of irritation. I am busy. Just go here.
Kung ayaw mong mawala yung pinagkakaabalahan mo, pagbabanta pa nito bago namatay ang tawag. Asar na po ako sa swivel chair ko. This old man never asked if I was okay. Kahit kailan hindi niya ako kinumusta tapos ngayon, tila may nais na naman siya mula sa akin. This will be the last time. Kung nung una hindi ako nakinig sa gusto niya, ngayon pa kayong wala ng asawa ko? Wala na akong kinatatakutan ngayon, kaya wala na akong pakialam pa sa galit niya. Basta ko na lang inihinto ang sasakyan at nakabalanta to ngayon sa harapan. Wala akong pakialam kahit di maayos ang pagkakapark ko. Umibis ako ng sasakyan at umakyat sa 3 baitang ng hagdan bago binuksan ang front door ng bahay ni Lolo. Hindi ko alam kung bakit niya ako gustong makausap, pero may kutob akong hindi ko magugustuhan ang anumang sasabihin niya. Kapag may nasasabihin naman siya palagi, yon ay mga bagay na salungat sa gusto ko. Mahilig siya mag-utos ng mga bagay na alam niyang hindi ko naman gagawin. Gaya na lang na magpakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Mabuti na lang iba ang takbo ng utak ng asawa ko. Nang malaman niyang si Iza ang fiancé ko noon, mas na-trigger pa tong pakasalan ako. Kung alam ko lang sana una pa lang sinabi ko na sa kanya. Where is he? Tanong ko sa unang katulong na nakita ko. Nasa opisina po niya. Magalang na sagot nito. Agad na nagtungo ako sa opisina niya. Mula sa trabaho ko, dito na ako dumiretso. Wala akong planong mag-dinner kasabay siya kaya aalis din ako agad. I just want to know what he wants from me. Mula nang maaksidente ako hanggang sa gumaling ako, 1 beses lang niya akong dinalaw, sabi ni Mommy. Yon ay nung nakakoma pa ako. Pero mula na makalabas ako ng ospital, maliban sa tawag, hindi niya ako pinupuntahan. Masyado siyang abala para dalawin ako. Di naman talaga siya gaya na ibang lolo na very affectionate sa mga apo niya. Naging malapit lang kaming dalawa na namatay ang tatay ko dahil nilapitan niya ako. Pero hindi ko naman alam na gusto lang niyang kontrolin ang buhay ko, kaya siya lumalapit sa akin. Gusto niyang sundin ko ang gusto niya. Isang bagay na hindi ko ginagawa kaya mas gusto niya si Morris kaysa sa akin. Sumusunod kasi ito sa mga gusto niya. Hindi gaya ko na para sa kanya isang pasaway at matigas ang ulo, which is what he hates the most. Hindi na ako kumatok nang tumapat ako sa pintuan ng opisina niya. Walang babalang binuksan ko yon at bumungad sa akin si Lolo. Pero bahagyang naningkit ang mga mata ko na makita ko ang lalaking kaharap nito. Anong ginagawa niya rito? Mabuti naman at dumating ka na. Sit here. Tinuro nito ang pandalawahang sofa na nasa left side nito, habang sa right side naman ito nakaupo si Morris. Umakbang ako papasok ng opisina at sinarado ang pinto pero di agad ako nakaupo. What do you want from me? My friend has a daughter. I want you to go on a date with her. Walang pasakaling saad nito. Are you serious? I looked at him with disbelief. Date? Kamamatay lang ng asawa ko, yun agad ang gusto mong gawin ko? Para nagsisi ako na biglang pumarito. Sana pala gaya ng dati hindi ko nalang pinansin ang mga tawag niya. Wala naman na si George, napapagalitan ako kapag binaliwala ko ang tawag ng lolo ko. I want you to fix yourself. Patay na ang asawa mo. Kahit ilang bote ng alak pang inumin mo at balde-balding luhang iluha mo, hindi rin babahon pa sa hukay. You should find another woman and give me my request ever since. Saad nito at gumisi pa sa akin. Asar nang umisi ako sa kanya pabalik. Why don't you ask him to give you what you want? My wife just died and... That was 7 months ago? Galit na putol nito sa sasabihin ko. And you think ganun lang kadali? She is my wife. I'm still mourning for her. Tumataas na rin ang boses kong saad sa kanya. Wala akong pakialam kahit 7 months or 7 years pa yan. Pero hindi ko papalitan ng asawa ko. May diing pahayag ko. Hindi porket wala na si George, papalitan ko na siya kaagad. Wala akong balak palitan ng asawa ko kaya wag niya akong utusan na humanap ng bagong babae na para bang di ako namatay ng asawa. Stop being sentimental. I am, and you can't do anything about it. You did not even ask if I'm okay and yet you're telling me now to go on a date. Nakalimutan niyo bang maliban sa namatay ang asawa ko, maging ako'y muntik na ring mamatay? Paalala ko sa kanya. Bakit parang di man lang siya concerned sa mga nangyari sa akin? Kahit galit siya sa akin, I'm still his grandson. Kapag ba kinamusta kita, gagaling ka? Kapag ba tinanong ko kung anong nararamdaman mo, may magbabago ba? Wala akong magagawa. Kung mamamatay, hindi naman ako Diyos para pigilan yun eh. Pero hanggat buhay tayo, we should not be stuck in the past. Move on and just accept what happened. Saad nito na para bang napakataling gawin ang sinasabi niya. No,
I will never move on from losing my wife. He looked at me with irritation. You are stupid. Sasayangin mong buhay mo dahil sa babaeng yon? She's dead. You're still alive. You must continue your life, build a family, and run all your business. Isa pa lang ang namamatay sa'yo pero lugmok ka na agad? Why don't you be like me? I lost my two sons and then after that I lost your father. My wife too, but look, I did not just sit on the corner and cry. Stop being emotional. That will lead you to nothing. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya. I am not emotional. Hindi niyo lang ako kagaya na walang pakiramdam. I lost not just my wife, but also my child. If you did not care about your loss, well, I am not like you. So don't tell me what to do. I will not find anyone to replace my wife. Matigas na sagot ko sa kanya, habang sinasalubong ang mga mata niyang galit na nakatingin sa akin. Maybe he has a point, Lo. Singit ni Morris dahilan para mapatingin kami sa kanya. Kanina pa siya tahimik at nakikinig lang sa usapan. Di ko nga alam kung bakit kailangan nandito pa siya kung nais akong kausapin ni Lolo. Give him time. He is still hurting. He lost a family and it's... But aren't we his family too? Putol ni Lolo, sasabihin pa sana nito. Tiningnan nito na masama si Morris na para bang sinasabi nitong manahimik. Why will he focus on the dead instead of us? He lost someone? Then it's time for him to look for another one to replace what he lost. Naikuyom ko ang mga kamoo ko dahil sa sinabi nito. Parang gusto kong paputukin ang uso niya dahil sa mga salitang binitawan niya, pero pinigilan ko ang sarili. Hindi bagay ang asawa ko para palitan ng ganon-ganon na lang. Kahit ilan pang babae ipakita niya sa akin, hindi ko ipagpapalit si George kahit wala na ito. I know, but you should not be stuck on what happened. May kakilala ako. May anak siyang dalaga pa. You two can be great pair. No! Mahina pero puno ng pagtutol na saad ko. I am your grandfather. Napatayo na si Lolo sa pagkakaupo niya dahil sa galit. When are you going to listen to me? If you want me to marry the girl that you like from me, don't expect that I will listen to you. I am not a robot, you cannot control me. Pagsagot ko sa kanya. He gritted his teeth but I saw Morris smiling in the corner of my eyes. Maybe he was happy seeing Lolo getting angry at me. Lolo exhaled and looked at me. He is trying to calm himself. Muli itong umupo at pinatong dalawang kamay sa tungkod nito at tumingin sa akin ng diretsyo. Go to the blind date tomorrow. If you will not go, I will give everything to your brother. Pagbabanta nito sa akin. I don't care. How about your sister? I can give him my shares from Gallardo. Walang pag-aalilangang sagot ko dahilan para maningkit o sa galit ang mga mata ni Lolo. Kung pati ang parte ng kapatid ko ibibigay niya sa anak ng ama ko, wala na akong pakailam. Handa akong ibigay sa kapatid ko ang parteng nakuha ko sa Gallardo kung kinakailangan. Lolo suddenly smirked. But you never find her yet. You know where she is. She is your granddaughter. How could you do that to her? She is not my granddaughter anymore. The moment her mother hid her, I also erased her as part of our family. I don't need people who do not need me to. Then remove me from your family too because I don't need a family who will control me. Saad ko at tumalikod na sa kanya. Pero bago pa ako makalapit sa pinto, isang baso ang lumilipad na tumama doon. The moment you step outside of my house, I will surely remove you. Puno ng galit at pagbabantang saan nito. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Do it. It will be my pleasure. Hindi niya na ako matatakot. Palagi niyang sinasabi na ako ang tagapagmana niya, pero laging kailangan may kapalit bago niya ibigay ang lahat. Gusto niya na magpakasal ako kay Iza para makuha ko ang mana ko at sa kapatid ko. Pero ngayon wala naman na akong pakialam sa pera. Nabubuhay lang ako dahil kailangan kong sumagay sa agos, pero wala nang silbi pa ang buhay ko. Wala nang asawa ko kaya bakit kailangan ko pang magpayaman? Kaya hindi niya ako matatakot? Inawakan ko ang doorknob at pinihit yon bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Hindi ko kailangan ng mga pressure na binibigyan niya sa akin. Ang bastusin pa lang ang asawa ko, hindi ko na yun mapapalampas. Anong karapatan niyang sabihin sa akin humanap agad ng iba, gayong alam niyang kamamatay pa lang ng asawa ko? Alam kong hindi niya gusto si George para sa akin. Si Izang gusto niyang pakasalan ko pero wala siyang nagawa nang bigla ako magpakasal. Pero ngayong wala na si George, hindi ibig sabihin susundin ko siya. Hindi ko papalitan ng asawa ko. Nag-iisa lang siya at kahit wala na siya, walang sino mang makakapalit sa kanya sa puso ko.
Hindi ako gaya ng ama ko na ilang babae ang minahal. Winston. Napatingin ako sa tumawag sa pangalan ko. Nagsalubong ang mga kilay ko na makita ko kung sino yon. Hindi ko sana siya papansinin at dediretso na ako ng sakay sa kotse ko bago ko yon pinaharurot palabas ng gate. Wala akong balak makipag-usap sa kagaya niya. Yun naman ang inaabangan niya eh. Ang mapunta sa kanya lahat. Kaya sa kanya na. Wala akong pakialam sa yaman ni Lolo. Kung ang kapalit nun gagawin kong gusto niya. Dumiretso ako sa bahay. Pabagsak akong naupo sa sofa at kinalang tingin sa buong paligid. Malungkot na napangiti ako. Nakikita ko ang asawa ko sa bawat sulok ng bahay. Yung boses niya, yung pabangong ginagamit niya, yung pagtambay niya dito sa sofa kapag iniintay niya ako matapos magluto. Lahat yun ay hindi mawala sa isip ko. Napatingin ako sa malaking larawan naming nakasabit sa dingding. Wedding photo namin yung dalawa. Halatang nagurat pa siya doon habang malaki ang ngiti ko. I miss you so much, asawa ko. Pinikit ko ang mga mata ko pero muli akong napumulat nang tumunog ang cellphone ko. Warren, let's drink. Muli akong tumayo. Kinuha ang susi na nilagay ko sa center table kanina. Last na talaga, asawa ko. Pangakong wika ko habang nakatingin sa wedding photo namin. Pakiramdam ko pinagagalitan niya ako sa katigasan ng ulo ko. Sabi ko kanina hindi na ako iinom pero mukhang kailangan ako ni Warren ngayon kaya wala na akong choice. Isa pa wala naman akong gagawin kapag di ako pumunta. Ayokong iwan ang bahay ko dahil nandun lahat ng alaala ko sa asawa ko. Pero parang kinain naman ako ng lungkot kapag nasa bahay ako dahil bawat sulok nun wala akong maalala kundi siya. At hindi ko mapigilang hilingin palagi na sana buhay pa siya. Mabilis akong sumakay sa kotse ko at nagtungo sa bar na pagmamay-ari ni Warren. Huling alak, bago ang balak kong hanapin ang taong kasabwat ni Josephine para sirain kami ng asawa ko. Pangit ba ako? Lasing na tanong ni Warren. Umiling ako. Gwapo naman ako, hindi ba? Tumango naman ako. Then why? Gwapo ako pero bakit parang mas gusto niya yung pangit na yun? Atungal ni Warren habang umiinom kami. Parang gusto nitong manapak habang nakatingin sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Dati ako ang ganito. Yung di ako pinapansin ni George kaya nagiinom ako. Ngayon, siya na. Babae ang type niya. Wika ko. Hindi no, nag-kiss na nga kami. Kapag ba nag-kiss, type na. Hindi ba? Hindi. Lalo na kung nakaw na halik lang naman. Baka kaya nagalit kasi ninakawan mo ng halik. Hindi. Saka hindi lang naman labi niyang nahalikan ko eh. Tapos malalaman ko, mas gusto pa niya yung mukhang adik sa kanto kaysa sa gwapong tulad ko. Ang pangit nun. Payat, mababa, walang abs. Ang laki naman ng lamang ko sa lalaking yun. Ang baba ng standards niya tol. Gusto lang pala niyang maging mommy, kaya ko siyang bigyan ng maraming anak para may tatawag ng mommy sa kanya. Mulitong tumungga ng alak habang sinasabayan ko naman siyang uminom. Mukhang nagsiselos lang siya. Kahit naman titibo-tibo si Max, mukha namang mapili to, kaya imposible ang sinasabi niya. Friendly lang talagang isang yon, kaya akala siguro ng mokhong na to, may something na kay Max at sa lalaking tinutukoy niya. Sure din ako na exaggerated ang panlalait na sinasabi nito. Ganon naman kapag nagsiselos eh, nabubulag agad sa galit kahit di pa alam ang totoo. Gusto kong matawa sa kanya. Dati pinagtatawanan niya ako kapag nagrarant ako ng mga lalaking lumalapit kay George. Pero mukhang nabaliktad na ang sitwasyon ngayon. Sabi ko na makakarma din siya. Alam ko ang nararamdaman niya. Yung gusto mong magselos pero wala kang karapatan. Ganon na ganon ako sa mga lalaking lumalapit kay George. Gustong gusto ko silang sakalin pero anong magagawa ko? Kung tingin pa lang ng asawa ko, tiklop na ako. Natatandaan kong unang beses na makita ko siyang nandoon. Kababalik ko pa lang noon ng bansa. Naka-uniform pa siya. Siguro graduating pa lang. Someone was confessing to her because it's Valentine's Day, but she answered it with a hard no. She did not even show any reaction while looking at the man she rejected. When she was about to leave, she almost bumped me, but instead of saying sorry, she just looked at me with her cold eyes. That cold eyes of her were the ones that first got me. I wonder what it looks like when she smiles. Beaming with happiness? She is pretty, but she's cold. At her graduation, I saw her again. Because Karen was her schoolmate, she is still the same girl I saw 2 months before that. Cold and never smiled. I even waited for her to be called on stage so that I could know her name. At mula ng araw na yon, minsan ko na siyang sinusundan.
hanggang sa magtrabaho siya sa isang kumpanya. Nalaman ni Lolo ang ginagawa ko kaya't sinabi ko sa kanya na wala akong gusto kay George. I told him that she's the secretary I want, cold and someone I know who will not like me. Yung pakiramdam na safe ako dahil hindi niya ako lalandiin. Pero aminado ko na siya ang hindi safe sa akin. Lola believed that with what I said and let me do what I want. Hanggang sa napirata ko si George mula sa pinagtatrabahuhan niya. Using her friend, Shirley. Inutusan ko ang isa sa mga tauhan na bigyan ng mas malaking offer si Shirley at sabihin ditong marami pa kaming hiring. Mukhang umayon naman ang tadhana sa akin na makita ko silang magkasama ni George noon na nag-a-apply. Alam kong close na close sila ni George at kung may isang tao siyang yayayain, ito yon. At hindi nga ako nagkamali sa hula ko. Doon nagsimulang magtrabaho sa akin si George bilang sekretarya ko kahit marketing staff ang ina-apply nitong trabaho. Napatingin ako muli kay Warren. Lasing na to. Bagsak na ang ulo sa mesa kaya inakay ko siya papunta sa isang kwarto na nasa itaas at doon ko siya pinatulog. Max, sabi ko naman kasi sa iyo kidnapin mo na lang. Natatawang saad ko kahit na hindi naman niya ako marinig. Si George nga alam kong di madaraan sa santong dasalan kaya't santong paspasan ang ginawa ko. Bumalik ako sa may bar counter at muli akong uminom. Hindi masyadong maingay ngayon dahil medyo kakaunti lang tao. Hindi gaya kapag weekend na hindi mahulugan ng karayom. Karamihan sa mga narito ngayon tila mga gusto lang mag-chill. Kung may sumasayaw man iilan lang. Ang bilis malasing ni Warren dahil nang dumating ako, marami na siyang nainom. Napatingin ako sa tabi ko nang may maupo roon. You're drinking again. Saad nito na tila ba nag-aalala sa akin. What are you doing here? Tanong ko kay Riona. Umorder to ng isang Bloody Mary sa barista bago humarap sa akin. Wala naman. Gusto ko lang mag-unwind. Hindi ko lang inaasahan na makikita kita dito. Napatingin akong muli sa kanya matapos kong lumagok ng alak. She was my friend. Magkasama kaming lumaki pero hindi ko alam kung bakit naging ganito kami. Can I ask you a question? You are already asking? Nakangiting sagot nito. Why did you two break up? Tanong ko sa kanya. Bigla tong natigilan sa tanong ko. Naibaba nito ang hawak na cocktail glass at tumingin sa akin, pero mabilis siyang umiwas ng tingin at binanood ang barista na nagmimix ng alak. Why did you suddenly ask? I am just curious. The last time we talked before you left, you said you loved him so much. Then what happened? Maybe we fell out of love? Tanong nito at bahagyang ngumiti. Really? Akala ko dati kapag bumalik ka, may anak na kayong dalawa. Wika ako at pasimpleng tumingin sa kanya upang makita ang reaksyon niya. Napanunok ito at mabilis uminom ng alak na nasa harapan niya. Tumawa to pero ramdam ko ang kaba niya. Anak, bakit naman kami magkakaanak? Nagkibit balikat ako. Ako kasi, unang beses ko palang nakita si George. Alam kong siya na magiging ina ng mga anak ko. Hindi ba ganon si Mori sa'yo? May dumaang lungkot sa mga mata nito, pero agad din yung naglaho at bumalik ang ngiti sa mga labi niya. Hindi ko alam. Hindi kasi madali ang lahat. Mahirap magmahal kapag maraming tutol sa relasyon ninyo. Mahirap kumapit kapag merong mga taong pilit na sumisira. Makahulugang saan nito. Napatango ako sa sinabi niya. You're right. Ganon din sa amin ni George. Maraming gustong masira ang relasyon namin and now, na-realize kong mas mabuti nga siguro kung nasira na lang yung relasyon namin. Kung nagkahiwalay na lang kami kaysa nawala siya sa mundo. I loved her so much, Ri. Siya ang buhay ko. Muli akong lumagok ng alak. Hindi ko ramdam ang pait ng iniinom ko dahil wala nang mas papait pa sa naranasan at nararamdaman ko ngayon. Napayo ko ito. I'm sorry. Mahinang saad nito. Sorry kung isa ako sa mga taong muntik nang sumira sa relasyon ninyo. Desperada na kasi ako noon Hindi ko na alam ang gagawin ko. What do you mean? Nagtaas to ng tingin, pero umiwas din agad ang mga mata nito at tinuon ang mga mata sa alak na nilalaro na lang niya ngayon. Sometimes we tend to do bad things to save someone. I was doing the things that I think were right. I listened to the people around me who commanded me to destroy your family. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Biktima lang ako ng sitwasyon. Malungkot itong ngumiti sa akin, pero nagsalubong ang mga kilay ko. I gritted my teeth while hearing what she was saying. She tried to ruin my marriage. I thought she's a friend, but how could she do that? What kind of situation? You saved my life but I know you have a lot of things to explain to me. Tumayo ito. I will go ahead. Late na pala.
Huwag ka na rin magpakalasing, magdadrive ka pa. Wika nito sa akin. Halatang iniiwasan ang tanong ko sa kanya. Inawakan ko siya sa braso. I will dig it. I will find out what's you're hiding. Mariing saad ko habang unti-unti, dumirin ang hawak ko sa kanya kaya napangawi ito. Ano ba, Winston? Nasasaktan ako. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa mga nangyari. Kung hindi, pagsisisihan mong niligtas mo pa ang buhay ko. Pagbabanta ko sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, bitawan mo ko. Marahas kong binitawan ang braso niya at nagmamadali itong lumayo sa akin habang masama ang tingin nakasunod ang tingin ko sa kanya. Alam kong may tinatago siya. Pinagmamasdan ko ang mga reaksyon niya sa tuwing tatanungin ko siya. May alam siya. At kung ano man yon, sisiguraduhin kong ikakanta niya yun sa akin. Lumabas na rin ako ng bar pero may lalaking humarang sa daraanan ko at nakita ko si Alvin. Isa siya sa mga pinagsasilosan ko noon dahil ang hilig niyang umaligid sa asawa ko. I heard what he did to save my wife. Mabuti pa siya. May nagawa ng araw na yon. Pero mula na mangyari yon, nag-resign na rin siya sa kumpanya. Kaya hindi ko na siya nakita. Sir, can we talk? Tumango ako sa kanya at tumakpang sa may gilid kung saan walang masyado nakakakita sa amin. Nagbukas ako ng sigarilyo at tumithit bago tumingin sa kanya. What do you want to tell me? Pasensya na kung nakakaabala ko pero wala na kasi ako ibang mapagtanungan. May alam po ba kayo kung nasan si Isa? Nagsalubong ang kilay ko sa tanong niya. Paano ko malalaman kung saan nagtatagong babaeng yun? Isa pa, kilala niya si Isa. How? No. Malungkot nang umiti ito nang marinig ang naging sagot ko. Are you his boyfriend? Tanong ko sa kanya. Ang alam ko, asawa kong gusto niya. Hindi naman ako bulag para di ko makita kung paano siya tumingin sa asawa ko dati, kaya hindi ko alam kung bakit hinahanap niya si Isa sa akin. No, pero ako ang ama ng pinagbubuntis niya. She's pregnant? Tumango ito. Pero gusto niyang ipalaglag ang bata dahil magagalit daw ang mommy niya. Ang sabi niya kapag nalaman ng ina niya na buntis siya, baka pati ako mapahamak. Kaya siguro nagtatago siya at di ko mahanap. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kung alam ninyo kung nasaan siya o kung malalaman ninyo, pwede bang sabihin niyo sa akin? Kita ko ang malalaking eyebags nito at kung payat ito dati, mas payat ito ngayon. Siguro dahil sa pag-iisip. Another person is suffering now because of someone's selfishness. I never heard the news about her since my wife died. Lumaglag ang balikat nito sa sinabi ko. Ganun po ba? Go back to the company. Tutulungan kitang hanapin ang mag-ina mo. Saad ko sa kanya bago itapon sa semento ang sigarilyong hawak ko at niyakapan yon para mamatay. Sir, tila hindi ito makapaniwala sa sinabi. Report on Monday. Saad ko bago siya tinalikuran at nagtungo na sa kotse ko. I understand his pain. I lost my wife and my child too. And finding Iza may answer some of my questions so I will help him. Pero nang makarating ako sa kotse ko, may nakita akong papel na nakasingit sa mismong pinto. Kinuha ko yon at alerto ako napatingin sa paligid nang mabasa kong nakalagay doon. Who's next? Bumalik ako sa bar, pumunta sa isang maliit na room para tingnan ang CCTV. May nakakita pa sa isang staff pero di na lang ako nito pinansin at tinayaan ako sa ginagawang pag-check kung sinong gago ang nananakot sa akin. Agad ko namang nakitang isang lalaki. Natigilan ako na makilala ko to. Kahit naka-hoodie at sombrero to, hindi ko malilimutan ang tindig na yon. It is the same man who almost killed me when I was in Spain. Ibig sabihin, may nagpadala pa talaga sa kanya doon para patayin ako? Tumiim ang bagang ko bago ko kumuha ng copy ng video at lumabas ng bar. Mabilis akong sumakay sa kotse ko. Alam kong kung sino man ang nagdagay ng sulat na yon ay hindi ko na makikita pa dahil maaaring nakaalis na ito. Pero ngayong may ideya na ako kung sino siya, maaaring nasa paligid lang siya at binabantay ng bawat galaw ko. He is asking who's next. Sisiguraduhin kong siya ang susunod na mawawala. Siya mismo ang sasagot sa tanong niya. Kinabukasan, ipinadala ko kay Six ang video. Baka may magagawa sila para matrace kung sinong lalaking yon. Sigurado akong alam na niya ang gagawin. Nang lunch break, lumabas ako. Hindi para kumain, kundi may balak akong puntahan ang ama ni George. May mga gusto lang akong itanong sa kanya. Kahit gaano ko kabese sa trabaho, hindi ko pwedeng kalimutan ang plano ko. Nakita ko ang ama ni George na nag-iestima ng mga customer sa isang restaurant.
Matapos makulong ni Josephine, umalis na rin daw to sa Fair Industries. Nagtayo na ng sariling negosyo. Isa yung Filipino restaurant. Di ganong malaki pero mukha namang maraming customer dahil magandang ambience. Halatang kabubukas pa lang ng lugar dahil may mga balloons pang nakatayo sa harap. Pumasok ako at naupo sa isang bakanting table sa may dulo. May staff na lumapit sa akin. "What's your order, sir?" Magalang na tanong nito. "I want to talk to the owner." "Huh?" "Tell him it's Winston," saad ko. Naguguluhang tumingin sa akin ng waiter pero nang makita nitong seryosong mukha ko, mabilis tong umalis sa harap ko at tinawag ang amo niya. Di naman ako naghintay na matagal at dumating ang ama ni George na nagtatakang nakatingin sa akin. Nung buhay pa ang asawa ko, aminado kong di kami magkasundo ng ama niya. Siguro dahil mas kampito kay Iza at ang asawa ko naman pinoprotektahan ko. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nito at bahagya pang tumingin sa labas. "Sumunod ka sa akin." Saad nito at lumakad papuntang opisina nito kaya mabilis akong sumunod sa kanya. Maliit lang ang opisina nito. May isang table at may dalawang bangko sa harap. Naupo ako doon kahit di pa niya ako inaalok. "Anong sadya mo?" "I want to ask you a question. Where is Iza?" Humugot to na malalim na hininga at tumingin sa akin. Nang mangyari ang lahat, kasabay ding nung nawala si Iza. Maaring nagtatago siya dahil ayaw niyang madamay sa kasalanan ng ina niya. "You never searched for her?" "I did, but I can still find her." Nagtatakang tumingin to sa akin. "Why are you asking about her?" "I want to ask her some questions." Simpleng saad ko. "Next time, just don't go here." May sinulat to sa papel na numero at iniabot sa akin. "Tawagan mo na lang ako." Nagtatakang tumingin ako sa kanya. "Wala na si George. Huwag mong sayangin ang pagkamatay ng anak mo. Kahit anong mangyari, pilitin mong mabuhay." Makahulog ang saad nito na lalo pang nakapagpagulo sa akin. "What do you mean?" "Josephine is just a pawn." "Tell me, who is it?" "Hindi ako sigurado pero isang taong may galit sa'yo. Hindi ko siya nakilala. Tayong si Josephine lang nakikipagkita sa kanya. So I have to visit her in jail." "Wala kang mapapala sa kanya. Masyadong tikom ang bibig niya." I smirked. "Then paduduguin ko para mapilitan siyang magsalita." Matapos kong makausap ang ama ni George, nagtungo ako sa presinto kung saan nakapiit si Josephine. Kailangan kong alamin lahat ng kailangan kong malaman. Di ako pwedeng umupo na lang at hayaang makatakas sa mga tao na may kinalaman sa pagkamatay ng asawa ko. Lalo na ang natanggap kong sulat. Ibig sabihin may iba pang nananakit sa asawa ko, maliban kay Josephine. May iba pang nagbanta sa buhay nito. Ako ang totoong pakay pero asawa ko ang inuna nila. Pakiramdam ko sinadya nilang unahin ang asawa ko para pilayan ako. Alam nila kung sinong pinakamalaga sa akin. They cannot easily touch my mom. Kaya't ang asawa ko ang kinunti nila. Napatingin pa ako sa babaeng nakasuot ng orange uniform na lumapit sa akin habang naghihintay ako sa visiting area. Bagay na bagay dito ang suot nitong dahil isa itong kriminal. Wala nang glamorosang pananamit nito. She is no longer the powerful businesswoman, Josephine Ferrer. She is now known as a killer, a criminal. Ngumiti ito na makita ko. "I'm glad you visited your future mother-in-law." Saad nito at naupo sa tapat ko. "You know it will never happen." Tumalim ang tingin nito sa akin. "Kung pumayag ka lang sana na ang anak kong pakasalan mo, buhay pa sana ang asawa mo." Saad nito habang galit na nakatingin sa akin. "Buhay pa ang asawa ko pero ako naman ang papatayin mo para makuha mong pera ko?" Tanong ko sa kanya. Hindi talaga ako sigurado pero yon ang ideyang pumapasok sa isip ko. Sigurado kung may balak siyang patahimikin ako. "Well, yun ang usapan. Pero ang gusto ni Isa ikaw, kaya wala sana akong balak saktan ka kung di mo sinaktan ang anak ko." Paninisin nito sa akin. "Sinong kausap mo?" Matigas kong tanong sa kanya habang diretsang nakatingin sa kanya. Umiwas to ng tingin at ginalang tingin sa paligid. Nilaro nito ang kuko na parang inaasar pa ako bago pa inosenteng tumingin sa akin at gumiti. "Kilala mo ang tinutukoy ko. Isang taong hindi kahayaang maging masaya. Ewan ko ba sa kanya? Wala ka naman talagang kasalanan. Namana mo lang yon at ikaw ang pinagbabayad niya. Malaki yata ang sapat ng taong yon." Nakangising saad nito, pinaikot pang iisang daliri sa tapat ng ulo nito. "Kaya mag-ingat ka." "Sigurado ko. Isa naman ang mahalaga sa buhay mo ang kukunin niya." "Sino?" Umigting ang pangang tanong ko sa kanya.
Nanggigigil akong sakalin siya ngayon. Kung pwede lang saktan siya, ginawa ko na. Pero may mga nakabantay sa amin ngayon, kaya't alam ko, ilalagay ko lang sa alanganin ng sarili ko, oras sasaktan ko siya. Someone who wants you dead? Who is that someone? Di ko na mapigilang tumaas ang boses ko. May ilang mga dumadalaw na napapatingin sa akin, pero wala akong pakialam. Umaakto tong parang nag-zipper ng bibig. I gritted my teeth while looking at the wicked woman in front of me. Tumayo ako at kiniwelyuhan siya, dahilan para mapatayo rin siya. Mahigpit ang hawak ko sa kwelyuhan ng suot niyang t-shirt. Magdasal kang hindi ko makikita ang anak mo. Kapag nangyari yon, siya ang magbabayad sa lahat ng ginawa mo sa asawa ko. I will make her suffer twice. What my wife experienced? Nagngangalit ang bagang na pagbabanta ko sa kanya. Nakita kong takot sa mga mata niya. You can't hurt her. I smirked at her. Then wish that I will not find her. Sumunod lang ako sa utos. I just did what he told me to do. Talagang iniiwas itong mabanggit ang kahit na sino. Sinong nag-utos sa'yo? Muli itong naupo sa naging tanong ko. Papatayin niya ako kapag nagsalita ako. Natatakot na sagot nito. Frustrated na tumingin ako sa kanya. Mukhang di talaga siya magsasalita kahit ano pang gawin ko. May alam siya, pero gaya ng sinabi ng ama ni George, hindi ito magsasalita. Pero ngayon may ideya na akong may kasabot siya, o mas tamang sabihin na may tao sa likod niya. You will rot here. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito. Pagbabayaran mong ginawa mo sa asawa ko. Huling saad ko dito bago ko ito iniwan. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan. Malamig na rehas, hindi perang hahawakan niya araw-araw. Pagsisisihan niya habang buhay ang kasama niya. Imbes bumalik sa opisina, umuwi na lang ako ng bahay. Wala akong gana magtrabaho ngayong araw. Naabutan ko si Max na nagmawap sa sala nung dumating ako. Maliban kay Mama, kay Karen at sa mga kaibigan ko, isa siya sa mga taong hinahayaan kong maglabas-masok sa pamamahay ko. Nang sabihin niya na siya na lang papalit kay Ate Melba sa pagtatrabaho dito sa bahay, pumayag ako. Masipag naman siya at hindi pa alam kung bakit maganang loob ko sa kanya. She also got shot when they tried to kill my wife. Masyadong malaking responsibilidad pa lang iniwan ko sa kanya nung sinabi kong bantayan niyang asawa ko. She acts like a man but she's still a woman who cannot fight with a real man with guns. Bossing, bati nito sa akin habang malaki ang ngiti. My wife once told me that we have the same smile, but I just laughed with that idea. But now while I'm looking at her face, she's right. Winigayway nito ang kamay sa harapan ko. Bossing, okay lang ba kayo? O hindi kayo pwedeng ma-inlove sa akin ha? Mumultuhin tayo pareho ni Miss G. Saad nito at niyakap pa ang sarili na parang kinikilabutan. Pinitik ko ang noon niya kaya't napaaray ito at napahawak doon. Pero muli akong tumingin sa kanya na seryoso. Max, where are your parents? Biglang tanong ko sa kanya. Buhay pa. Hindi ko naman tinatanong kung buhay pa o patay na. Nasaan sila? Why are you here in the city alone? I know her for more than a year pero wala akong ideya tungkol sa kanya, maliban na lang sa nag-kiss na raw sila ni Warren ayon sa kaibigan ko. Nasa probinsya sila. Pinalayas ako ng tatay ko. Kinatay ko kasi yung mga panabong niya eh. Nakasimangot na tugon nito. Pasaway ka palang anak. Hindi tsaka mas pasaway ka sa akin. Sabi ni Miss G matigas daw ulo mo, tapos gusto mo palagi papansinin ka niya. Bigla tong bumuntong hininga at malungkot ng ngumiti. Nakakamiss siya. I pressed my lips together and gave her a sad smile. Umakit ako sa kwarto ko at hindi sinagot ang sinabi niya. Nakakamiss naman talaga ang asawa ko. Nakatulog ako at hindi ko alam anong oras na ako nagising. Napahaba yata ang tulog ko dahil gabi na magising ako. Wala na si Max nang bumaba ako. Nakayapak na nagtungo ako sa kusina pero napaigtad ako nang may naapakan akong medyo tumusok sa paa ko. Napatingin ako kung ano yon at napakunot noon na makita kong isang kwintas. Kinuha ko yon at di ko ito sinusuot, nakatabi lang. Kaya paano napunta to dito? Kinuha ba to ni Max? Pero kung kukunin niya ito, bakit niya iiwan dito sa sahig na parang nalaglag? I looked at the half-key pendant. Mabilis ko yon sinilid sa bulsa ko. Isa to sa mahalagang kwintas na meron ako dahil kapares to lang sa kapatid ko, kaya hindi to po pwedeng mawala. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa sahig pero mabuti na lang at nakita ko. Dumiretso na ako sa kusina para magluto ng hapunan ko. Morris POV.
I looked at the vault inside my grandfather's office in his house. They said this office was used before by his late wife, and then, when she died, she occupied the space. Are you curious what's inside? I looked at my grandfather, who came from the door and walked slowly to come close to me. Not really, I said, trying to look uninterested. I can guess it's your wealth. He smiled, confirming what I said. Yeah, it's a wealth that no one can touch. The vault is old and there is no electric password. Tanging susi lang makakabukas doon. Palagi kong nakikita si Lolo na palagi nakatingin sa vault na yon. I felt like even if he claimed that it was his, he could also open it. Don't worry, I will not touch it. Alam ko naman na wala talaga siyang balak pamanahan ako. He is just using me to control Winston. He knows how Winston disliked me, and he used me to threat him. Tinatakot nito palagi na sa akin ibibigay ang mana kapag hindi to sumunod sa gusto ng lolo niya. Pero alam kong kahit kailan, he never considered me as one of his heirs. Well, I can make my own money, so I don't care about his wealth. I went out of his office when my phone rang. Elsa is calling. I walked faster and went inside my car before I answered her call.